So yun o mga kabisnes, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Prepare na po kami. At napanood nyo naman po siguro yung vlog sa Kabisnes Official. At yun nga, pansamantala, papaalam muna kami. At babalik ng Zambales. Yun nga, nasabi naman na lahat doon sa napanood nyo sa Kabisnes Official, yung naging vlog. At wala po itong kinalaman sa ano paman. May nabasa na naman akong comment patungkol ito sa nawawalang 40,000. Malayo po, wala pong kinalaman doon sa pangyayari. Ito po ay napag-usapan naming maigi ni Kuya, ganon din si Amaro, kinausap ni Kuya, at mutual po yung desisyon ng bawat isa sa amin sa ganitong pangyayari. Kaya yung mga nagko-comment ng kasi may nawala at mukhang pinapalabas ako na naman ako ang kumuha, malayo po sa malabo pong mangyari yon, dahil hindi ko maaatim na gawin sa mga taong kumupkop at nagmahal sa amin ang bagay na katulad nung pag nanakaw ng salapi o anong pamambagay. Malabo po yon. Siguro naman narinig nyo na sa vlog ng Kabisnes. At yun nga, patungkol ito sa kagustuhan naming magsama sa iisang paaralan, si Amaro at saka si MM. Siyempre ako din ganon, dahil nga sisimulan ko na din ang aking pagta-travel vlog. Kaya nag-decision kaming lumisan muna dito sa KB House. Pero hindi ibig sabihin nun may mga hindi magandang nangyari. Wala po. Nag-usap kaming dalawa ni Kuya. Masaya ang bawat isa. Respeto, pagmamahal at pasasalamat ang aking nararamdaman sa naging pag-uusap namin ni Kuya. At pagkakataon ko na din to na siyempre patunayan at linangin pang mabuti ang mga naituro sa akin ni Kuya sa papamagitan ng vlogging. So yun mga kabisnes, ayan si Amaro. Yan siya, nag-aayos siya ng mga damit, mga dadalahin namin, yung mga gamit namin. At ito nakdalan dito mga gamit namin. At yun mga kabisnes, balikan ko kayo. Papaalam din tayo mamaya sa mga nakasama natin dito. Si Kuya at si ate, nag-usap naman na kami ni Kuya. Sabi ko, siya nang bahalang kumausap kay ate. Baka kasi magkaiyakan pa kami ni ate pag nagpaalam ako. Kaya si Kuya na lang, nung nag-usap kami ni Kuya, talagang umiyak ako. Hindi pa naka-vlog yun. At salamat Kuya, ate, sa oportunidad, pangalawang pagkakataong oportunidad na binigay nyo sa akin na makabalik muli sa pagbablog. So yun mga business, balikan ko kayo at magpe-prepare lang kami ni Amaro para maya lalarga na din kami. Yun mga business, itantay ko na lang si Amaro, magbibihis na siya. Ito lang naman ang mga gamit namin, dalawang bag, isa to at saka yan. Paalam na din ako sa mga yan, kila Borno, kila Kuya Bong, hindi ko na vlog mga business. At pupuntahan ko rin si Bay Papaya para makapagpaalam din. Medyo mixed emotion mga ka-business. Nalulungkot, siyempre halos mahigit 2 taon din ang pamamalagi namin dito sa KB House. Mula nung nagre-recover ako sa aking anxiety at saka depression hanggang makarecover. At ngayon, dumating na naman ang pagkakataon na kailangan ko na namang mawalay sa ka-business family na talaga namang minahal kami na tunay na pamilya. At masaya siyempre at may apply ko na yung mga natutunan ko at mga tinuro sa akin ni Kuya pagdating sa pagbablog siyempre. At siyempre hindi lang sa pagbablog kundi paano lumaban ng parehas sa buhay. Tatapot nakakatanggap pa rin tayo ng mga
di magagandang komento, pero sinasabi sa akin ni kuya na ganun talaga, nasa social media tayo at karapatan naman ng mga viewers yan. Yun, pero ando pa rin yung masaya siyempre dahil napakasarap sa puso nung pag naging pag-uusap namin ni kuya. Ang dami niya sinabi sa akin na dadalahin ko, at siyempre sa pagbalik ko, pagpasyal dito, bukas palad, laging bukas palad ang ka-business. Kaya napaka swerte po ng isang tulad ko na mahalin, arugain, pangaralan at turuan ng mga bagay-bagay. Dahil siguro bihira na hindi na ako makakakilala ng isang Kuya Emer o ka-business sa aking buhay na punong-puno ng pagmamahal, dedikasyon, hands-on sa pagtuturo sa aming mga kagwang. Kaya mga ka-business, sa pansamantalang paglisa namin sa KB House, baon ko yung mga magagandang turo ng kabuuan ng family ka-business sa pangunguna ni kuya at saka ni ate na wala na akong masabi. So yun mga ka-business, inantay ko na lang si Amaro, lalabas na yun at sasaglit tayo kay Bay na para makapagpaalam din. Yun, balikan ko yung mga business. Dito tayo sa Falcon, wala sila Bay. Chat ko na lang po siguro. Sarado Nagano daw sila ng kawayan, sabi ni Roel. Yun, biyahe na din kami mga ka-business. Abangan nyo mga susunod namin vlog. Biyahe muna kami. Yun, good morning mga ka-business. Kadugtong lang po ito ng naging video ko sa aming pag-alis sa KB House. Siya na po, kagigising ko lang. Nagising ko. Mag-alas 6 pa lang. At yun nga, unang-una sa lahat, maraming salamat sa 2 taon na pamamalagi namin sa KB House. Sobrang maraming bagay ako natutunan at napagtanto na iba ang pagmamahal at pagtanggap muli sa akin ng ka-business family. So yun, may kwento ko lang yung mga nangyaring hindi naka-vlog kasi nabasa ko na naman sa ka-upload ni kuya na bakit ako umalis, kesyo may mga nabasa akong comment na inuhusgahan ba agad ako. Kasi nga alam niyo naman yung naging vlog ni kuya na may nawalang 40,000 doon sa regalo nila Papa Dins. Malabong mangyari yon sa party ko na gawin yon. Kasi bibigyan ko lang po kayo ng mga nangyari nung kasal ng ating Papa Dins. Ang nangyari po is sobrang busy ng lahat. Kasi pagkagaling namin sa church, dumiretso kami sa reception. Ako po ang nag-guide sa lahat ng VIP, Japper Sniper, Kuya Bal, Tatay Ram, Kalinga Prab. Ako lahat nag-assist sa kanila papasok sa venue at tinuro ko sa kanila kung saan sila muna mag-i-stay. Dahil nung pagdating po kasi namin sa venue is nagpo-photoshoot
ang bagong kasal sa main venue. So, merong tinayong parang ah, up doon muna, kumbaga appetizer ba? Doon may mga kakanin, may mga prutas, may mga burger, may mga hotdog sandwich. Doon muna nag-stay ang mga bisita. Pagkatapos kung mai-assist ang lahat ng VIP, binigay sa akin ni Kuya ang camera at ako ang nag-camera. Yung napanood niyo pong video, ako po ang nag-camera noon. Talaga as in sobrang busy, hindi ko nararamdaman yung pagod kasi nga talagang once in a lifetime na nasaksihan ko at napasama ako sa kasal na napakabongga dahil mga celebrity, social media influencer celebrity yung mga naging ninong at ninang. Siyempre andyan din si Bong Madrid, Kuya Bong Madrid, Kabeli, yan ina-assist ko po sila na sa inyong magiging table nila. And then yun, as in nakapokus din ako sa pagkuha kasi binilinan ako ni Kuya, lahat ng moment kunan mo, ikot-ikot ka dyan, kunan mo yung mga ninong ninang, sila Kalinga Prab, at sila Japper Sniper, sila Tatay Ram, magkakasama kasi sa isang long table. And then sila Royal of Malalag, yan talagang iniikutan ko lahat. Lahat ng mga bisita, yan, pamilya nila Ate KB, andoon din. At yung iba pang mga bisita, talagang naging busy po ako noon. At hindi ko nga nakita yung ampaw kung saan nakalagay. Hindi ko na, as in, wala sa isip ko kasi yung mga yun dahil syempre sa mag-asawa yun mga regalo nila sa kanila. Kaya ang nakapokus ako, mga kabisnes naming minamahal, sa kung ano yung inutos sa akin ni Kuya doon. And then after matapos ko mag-camera, dahil kainan na, nagpalit kami ni Daryl na kasi na-pull yung memory ng action camera ni Kuya. Sa cellphone naman ngayon ni Kuya, nagtitake ng video si Daryl. So ako, kumain na ako noon. After noon, tapos ng kainan, may mga palaro, program, yan, maraming palaro. Napanood nyo yung mga palaro sa reception. Pagkatapos ng kasal, sobrang pagod na pero hindi ko naramdaman yung pagod. Pagkatapos ng kasal, inayos na, nilagay na lahat ng mga regalo doon sa kwarto ng room. Andun, nilagay na lahat. And then, ako naman ang ginawa ko, dahil sabi ni Kuya, mag-ayos na, hinayos na namin yung mga, may mga dala po kasi kaming gamit like lamesa, mga kaldero, mga, ang tawag nito, jug, ganun. So, nagtulong-tulong kaming isampa sa pick up ni Boss Dave yun. And then, kasi may dala akong motor, hindi na ako nakasabay sa kanila. Nauna ako sa KB House. Wala pang katao-tao doon. Halos mga 1 hour ako naghintay. 1 hour o mahigit ako naghintay sa KB House bago sila dumating. And then, nung unloading ng mga gamit at mga regalo, yung mga nakabalot na regalo. Pagka-unloading yon, so mga parting 12:00 na din yata yon. Natapos kaming mag-unloading ng mga ginamit at mga regalo. Nagpahinga na ang lahat. At kinabukasan, umalis naman na ako dahil may pinuntahan ako sa Taguig. So yun ang nangyari. Kaya malabong, may nabasa akong comment tas parang ako na yung sinasabi nila na may kagagawan nun. Wala namang nabanggit ang ating ka-business na wala siyang binanggit na pangalan, wala din siyang sinabi kung sino. Ang sabi ko nga, mas mainam na may ilabas yung CCTV para malaman. Willing na, mas gusto kong
kita. Kasi ang ginagawa ng mga, pasensya na po ang mga kabisnes naming minamahal sa mga viewers. Ang ginagawa kasi ng ibang viewers kahit wala namang sinasabi si KB o ako, nag-ano sila, nagko-conclude ba 'yon tawag doon? Na gumagawa sila ng ano ba, ng parang hindi pagkakaunawaan ng magkabilang grupo. Like yung mga nangyari, ito naman hindi ko, kumbaga, for example ko lang, hindi ko inibawal. Like yung nangyari nung mga nakaraan na wala namang binabanggit ang KB, ang ka-business family, patungkol sa patungkol sa utang na loob. Ang mga viewers at sa magkabila, banggit ng banggit sa mga ganyan, kesyo walang utang na loob. Sa kabila naman, kesyo hindi na kailangan yung paulit-ulit banggitin ang utang na loob. Wala naman pong binabanggit ang ating kuya ka-business. Wala siyang, may narinig ba kayong binitawan niyang salita? Kaya pasensya na sa ibang viewers. Sila kasi ang ang nagsisimula ng ah para magkaroon ba ng hidwaan ang magkabilang panig. Ba, kinampihan si ganito, kinampihan sa kabila, ganun po ang nangyayari. Sana tayo, maging matalino sa pagkokomento. Nabasa ko pa na dapat hindi sinama si Amaro sa vlog kasi mapapahiya yung bata. Wala pong nangyaring pagkapahiya sa bata kasi nga yun ang napag-usapan nung kinausap si kuya at kinausap niya ako. Wala kaming bigat at samaan na loob na ramdam, kundi mutual yung pag-uusap namin na lilisan na nga kami sa KB House na walang nangyaring kahit ano, walang naging problema. Yung iba nagko-conclude na ako yung may gawa. Sa katotohanan po, never kong gagawin yon. At wala sa pagkatao ko ang magnanakaw. Never po. Barumbado ako nung medyo bata-bata pa ako. Nakikipagbasagan ako ng mukha dyan. At nakikipagrambulan ako. Pero yung pagnanakaw, pang-uumit, never kong nagawa yan sa tanan ng buhay ko. Kasi nga, masama yun kaya yung ibang viewers, mag-isip-isip tayo, wag yung, kaya umalis yan, kasi ganyan, kasi siya, parang, di ba? At ito pang nangyari bago kami umalis. Sa katotohanan kasi, na ang budget ko lang talaga is panggasolina para maihatid si Amaro sa Zambales. Tinanong ba ako ni Kuya, may pera ka ba? May pera ba kayo? 'Di ba? Tatanungin ba ako ng isang tao na kung may budget ako, 'di ba? Alam ng Panginoon 'yan. Alam, saksi ang Panginoon na alam niya hindi ko ginawa kung ano man 'yon. Saksi ang Panginoon diyan. Tatanungin ba ako ni Kuya, ka-business na, may pera ba kayo? Sabi ko, meron niya, panggas lang. Yun talaga ang sinabi siya, may panggas lang. Tignan mo, sabi niya gano'n, aalis kayo. Sabi niya gano'n sa akin. Wala pala kayong pera. Dapat, nagsasabi kayo sa akin. Ganyan, sabi niya. So, nagbibiroan pa kami nung bago kami ulit. Dapat, nagsasabi kayo sa akin. Sige nga, paano mo ako lalambingin? Sabi niya, sabi ni Kuya Gabisia, paano mo ako lalambingin? Paano yung atake mo pag humingi ka ng ano sa akin? Budget, sabi niya gano'n. Kasi siyempre, nilambi-lambing ko siya, niyakap-yakap niya. Baka naman, sabi ko ganun, baka naman. Panggasolina lang kasi yung budget ko dito, baka naman. So, walang pag-aalilangan. Dumukot siya sa bulsa niya. Lahat ng laman ng bulsa niya, binigay niya sa akin. Hindi ko na lang babanggitin po yung halaga, pero napakalaking bagay yun, pandagdag sa pagbiyahe namin sa Zambales. Kasi mag-i-stay ako siguro doon mga 1 week. Magta-travel vlogging ako 1 week. And then, babalik ako dito sa Pampanga. Hindi ko, after 1 week ulit siguro, kung may budget, babalik ako sa Zambales ulit. Kasi
ano lang po eh, hindi ako nakasahod ngayon sahod na to kasi hindi umabot sa threshold yung aking sasahurin. Baka next month na ako makakasahod. So yun, walang anong paman mga ka-business. Ako, sinasabi ko lang yung mga naganap kasi yung mga business naputol, biglang naputol yung ano. So yun yung katotohanan ng mga naganap pagkatapos ng kasal ni Papa. Hindi ko nga alam, hindi ko nakita yung ano eh, kung saan nakalagay yung mga ampaw na ganyan-ganyan. Hindi ko nakita kasi ang nasa isip ko, ninamnam ko yung kaligayahang nararamdaman ko dahil isang malaking karangalan na mai-assist mo ang mga malalaking pangalan pagdating sa charity vlogging. Hindi ko na din na vlog kung paano ko sila. Kasi mixed emotion, andoon yung naluluha-luha ako habang pinagmamasdan ko ang bagong kasal. Dahil sobrang deserve nila yung bawat isa. Kaya yun, Paps, Miss Jam, congratulations. Enjoy nyo yung honeymoon nyo dyan. Chinat ko na din si Papa Dins TV na yun nga, pansamantalang lumisan na kami sa KB House. Yun, sinabi ko lang kung ano yung mga nangyari nung ano yun. Kaya nung napanood ko nga yung video namin na wala na 40,000, sabi ko, bakit? Grabe naman, di ba? At saka hindi lang naman kami kasi mahirap magbintang eh, mga ka-business, kung wala kang proof. Kahit sabihin nating may video, hindi pa nilabas eh. So, may CCTV. Mahirap kasing mga ka-business eh, na magbintang na wala kang proof. Kailangan may proof pa diyan. At kung tutuusin, hindi lang kami ka-business family ang naroon sa venue. May mga marami kasi may mga umaalalay din na wedding coordinator, yung mga wedding coordinator nila nandoon din. Ina-assist yung bride, ina-assist yung groom, pinapayungan, ganyan, pinupunasan ng pawis. Kasi as in, napakalaki ang gastos ng kasal ni Miss Jam at Papa Dins, mga ka-business. Kaya hands-on din yung mga wedding coordinator sa pag-alalay sa bagong kasal. Hindi lang kami, marami ring tao na naroon sa venue. Kaya hindi ko talaga lubos maisip na bakit may taong gumawa ng ganun. Di ba? Hindi ko, wala akong maisip na, at saka ako mga ka-business, sanay akong nagkakaroon ng pera sa pinagpaguran ko eh. Ayoko ng easy money, ganun. Kasi mas masarap gastusin ang pera pag pinagtrabahuan, pinagpaguran mo, tulad yung sinasahod ko sa YouTube. Napakasarap sa pakiramdam pag may sinasahod ako, di ba? Siyempre, kasi mabibili ko yung mga pangangailangan ko, ganun din si Amaro, tapos nakakapagbigay ako kahit konti kay MM. At siyempre, kailangan ko yun dahil nagme-maintenance po ako mga business para pambili ng gamot. So, yun, sa pag-alis namin, hindi dahil sa naging vlog about sa pagkawala ng 40,000. Sa mga nag-comment na parang may mga comment pa mga business, madagdag ko lang, parang ikaw yung sinasabi nagbabasa kasi ako ng comment sa yung vlog na yun, parang ikaw yung binabanggit ni ka-business sa vlog niya. Parang ako, pero wala siyang binanggit. Wag kayong mag-isip ng ganun kasi walang binanggit naman si KB. Diyan na naman magsisimula yung gusto niyo na namang pagsabungin ang, 'di ba? Ang bawat partido eh. Gusto parang ganun eh, 'di ba? Na magkaroon ng samaan na loob, magkaroon ng ano. Nagpaalam po kami ng maayos at nag-usap kami ni Kuya patungkol sa aming pag-alis na walang samaan na loob, walang away na nangyari, kundi masarap sa puso yung naging pag-uusap namin. Ang naging pag-uusap namin ni Kuya is, ang naramdaman ko nga, tulad ng sinabi ko sa vlog, na pagmamahal, respeto at pasasalamat mga ka-business. Yun ang naramdaman ko sa
pag-alis namin sa kabisnes. Walang ibang issue patungkol o nag-away kami, nagkasamaan kami ng loob ng kabisnes, ni kuya, ni ate. Wala. Hindi rin yung dahilan dahil sa nawalang 40,000, wala. Kasi wala naman akong kinuha. Yun ang katotohanan mga kabisnes. Aming minamahal. Kaya yung mga ibang viewers na nagko-komento na, kumbaga hinuhusgahan na agad ako, wag naman po. Dahil ang kabisnes, ang bukod tanging nagmahal, tumanggap. Bukod sa dito sa kapatid ko sa Pampanga, yan ang mga turing ko sa kanila. Kaya never akong gagawa ng isang aksyon na lalapastanganin ko ang kabisnes family. Never, mga kabisnes. Natuto na ako sa mga unang nangyari ko. Yun sa mga nagko-komento, natatawa na lang ako kasi what? Inusgahan na agad ako. Alam ko na. Kaya aalis yan kasi, di ba? Siyang nanguha ng 40,000. Nabasa ko po yung mga comment na gano'n. Sana, hindi nyo na siya. Bakit hindi sasama si Amaro sa vlog? Patungkol sa amin, mag-ama ang usapan sa vlog noon, ang napag-usapan, at patungkol din sa ka-business, di ba? Bakit siya hindi sa, bakit napahiya? Saang anong tawag na to? Saang anggulo napahiya ang Amaro? Walang napahiya. Di ba? Mabubuli siya. Hindi kasi nga walang nangyaring ano pa man sa aming pag-alis, kundi umalis kami ng payapa, puno ng pagmamahal, puno ng respeto, at puno ng pasasalamat, mga ka-business. Yun ang nararamdaman ko nung nagpaalam ako kay kuya at nag-usap at tinanggap ni kuya yung aming paglisan, na punong-puno nga ng ng mga punong-puno ng paalala sa kanyang mga pananalita ni kuya. Talagang ramdam na ramdam ko yung care. Hands-on na hands-on siya pagdating sa emotional, yung mga hindi kami, yung alam mo yung nakakaramdam kami ng hindi maganda sa damdamin namin, kakausapin na agad kami. May nararamdaman kasi yan ni kuya. Nakikita niya kung malungkot kami, nakikita niya kung nakakalimot kami, nakikita niya kung may pagkakamali kami nagagawa. Kinakausap kami agad niyan, bawat isa sa amin. Kaya sabi ko nga salamat kuya dahil napag-aralan ko kung paano tanggalin yung pagiging balat sibuyas. Kaya oo, may mga isang beses, dalawang beses may nangyaring nagtampo ako, pero at the end of the day naisip kong magpakumbaba kasi nga yung pagmamahal na ibinigay sa amin ng buong ka-business family is hindi matatawaran. Kaya sino ako para pagmataasan yung taong nagbigay sa akin ng panibagong buhay at makapag-vlog ulit, kumita sa social media. At bukod doon, minahal kami, inaruga, tinuring na tunay na pamilya, di ba? Bakit ako magmamataas? Kaya yung mga tinuturo na sa aming lahat, hindi lang sa akin, sa aming lahat, na magpakumbaba, ginawa ko. Umuwi ako, kinausap ko siya, niyakap ko siya, tinanggap niya ako. Ganun ang mga nangyayari pag may mga maliliit na problema. Kaya never sa buhay ko nagagawin ko sa ka-business house ang lapastanganin sila. Never, mga ka-business. So yun ang totoong nangyari. At sa pag-alis namin, hindi dahil, ulitin ko pa, paulit-ulit na ako, sa pag-alis namin, hindi dahil sa nawawalang 40,000. Desisyon ko to simula noon pa man. Kaya yung iba masyadong advanced wag isip. May salamat din po sa mga nagtatanggol at nakakaunawa sa amin, both side, kay kuya at saka sa akin. Kasi may mga nababasa din akong nagtatanggol, di ba? So alisin po natin yung ganong kaisipan na huhusgahan mo na agad ang isang tao. Wala pang ang binabanggit si kuya. Hindi naman sinabi ni kuya na ako yun. Wala naman. Napanood niyo po ba sa video? May binanggit ba si kuya? Kasi yung ibang mga
ka-business natin, parang ikaw parang ikaw yung sinasabi. May nagko-comment pa sa mismong comment section ko mga ka-business. Stong, ikaw ba yung nanguha ng 40,000? Tapos tapos meron pa akong Ilocana yung nag-comment eh. Sabi niya nung nasa McKinley po ako, Diyan mo ba ginastos yung kinuha? Oh, what? Pumunta ako ng McKinley. Meron po akong pinuntahan doon na siya ang sumasagot sa pagkain ko, yung tinutuluyan ko, and then pati sa parking sa McKinley dahil may bayad ang parking doon, binibigyan niya akong pamparking kasi inahantay ko siya, susunduin galing trabaho, pupunta kami ng apartment. Ganun kasi almost 2 weeks ako nandoon. So yun, may nag-comment na ganun, dyan mo ba ginastos yung kinuha? Diyos mio, Marimar. Hindi ko maatim. Paulit-ulit yung sinasabi mga business, hindi kaya ng damdamin ko. At hindi ko nga, ang nakita ko lang talaga nung naghakot na kami, yung mga malalaki regalo na nakabalot, pero yung ampaw, hindi ko na kasi para pa isipin yun eh, kasi nga, meron binigay na trabaho sa akin si kuya, nung araw na yun. At talagang yun ang ginawa ko yung bilin ni kuya na pagkatapos mong maigad yung mga ninong at ninang, kumuha ka na ng video, lahat ng kumbaga kahit maliliit na detalye sa video, kunan mo sila ng kunan, ganun yung paikot-ikot ako sa ano, kasi hindi lang naman kami yung mga nagka-camera doon, may mga inarkila pa si Papa Dins na mga cameraman at valid 3 mga cameraman ang inarkila ni Papa Dins. Kaya kahit na siyempre sa main channel ng Ka-Business Official yung aking binibideo, siyempre nag-iingat pa rin ako na mahagip ako ng mga ibang nagka-camera ganun. Kaya yun, yun ang totoong naganap doon. At hindi ko nakita yung ampaw na sinasabi kasi dahil wala naman doon yung attention ko eh. Wala doon yung attention ko para, 'di ba? Wala doon yung attention ko. Ang attention ko, yung binigay na trabaho sa akin ni Kuya hanggang matapos ang kasal. Yun ang aking ginawa. So, yun mga ka-business, sana maliwanagan kayo at iwasan natin yung maghusga agad. Dahil wala. Kaya nga nung nag-usap kami ni Kuya ka-business na pag nagbabasa kayo ng comment na parang siya ang nagsabi nun, mga viewers naman ang nagsabi. Kaya doon nagkakaroon ng distansya. Kumbaga tulad ng mga umalis na bago ako, may mga naunang umalis. Yung ibang viewers kasi talaga ang gustong pagsabungin ng both side. Pasensya na sa sinabi ko kasi yun ang katotohanan mga ka-business. Mga viewers din ang gumagawa ng dahilan sa mga komento nila patungkol sa bawat isa, tulad ng sa akin, kay ka-business, yan sa kabilang grupo, yung mga umalis, ganun eh, di ba? So magsabong ka. Dapat lang tayo. Peace, kapayapaan, pagmamahal at respeto, ganun lang tayo mga business. Kaya nga sinasabi naman ni Kuya sa inyo, karapatan niyo yung magkomento ng ano, pero wag naman yung exaggerated na, di ba? Na inusgahan na ako agad, wala namang nababanggit ang Kuya ka-business patungkol diyan. So yun mga business, mahaba na tong vlog ko. Sana naliwanagan kayo sa aking naging paliwanag patungkol sa isyong 40,000. Hindi po ako ang nanguha. Alam ng Diyos yan. Kaya yun, maraming salamat at syempre sa aking pagsosolo vlog, travel vlog, kasama yung mga anak ko kasi sigurado yan kasama sila. Huwag sanang magbabago yung suporta nyo at maraming salamat sa lahat ng nagtiwala muli sa pagbabalik at maraming salamat Kuya ka-business, Apti ka-business, Papa Dins TV, Boss Dave, Budang at yung mga kapatid kong kagwang. Maraming salamat sa 2 taon na magkakasama tayo na talagang hindi nyo ako pinabayaan nung dumadaan ako sa pagsubok. So yun mga ka-business, hanggang dito na lang muna tong video na to. Abangan nyo po ang aming pag-uwi sa Zambales at aking pagpunta sa magagandang spot kasi ngayon tag-araw. So we love you all.
Never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat lang tayo. Let's go.